Hello, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, sige. Hintayin niyo po muna ako na isend ang ating link sa ating mga GC para makapasok din naman po ang inyong mga best friends. Sige. Pa-help na rin ako na i-mention po ang ating mga friends, ang ating mga classmates na Team Soksay Mahusay 2.0 para naman makapunta sila dito sa ating live ngayong umaga. Ayan, nasaan na natin. Perfect. Sige, good morning po. Magandang umaga sa ating lahat. Time check, 8:34 a.m. Magsisimula po tayo after 2 minutes. So, i-continue po natin. Okay, ang economics. Alam naman natin siguro no, na sa economics meron na tayong part 1 which is uploaded siya. Okay, sa YouTube account. Sige, i-upload natin mamaya sa group page. At ngayon, proceed tayo sa part 2. So, more likely, dadagdagan natin ng additional 25. Okay, para 50 plus po ang ating lecture sa economics. So, magkakaroon tayo ng 25 topics, 25 concept po ngayong umaga. Sige. Help nyo po muna ako i-share ang ating live. Ayan, babalik ako after 1 minute. Ayan, sige. Umpisahan na po natin ang ating live ngayong umaga. Umpisahan na po natin ang ating 25 items na bakbakan rather. Sige. Ang ating gagawin lang po is magpapalabas ako ng question. All you have to do po is comment down your answer po para makita din natin. Ayan na. Okay, ang inyong mga response. Sige. Number 1 tayo agad-agad. Okay, wait lang. Number 1. Why would two countries continue to trade even if one country can produce all goods more efficiently? A. Mercantilism. B. Absolute advantage. C. Comparative advantage. Or D. Monopolistic competition. Okay, comment lang po yung mga sagot ninyo. Okay, I will give you 10 seconds for this. Why would two countries continue to trade even if one country to produce all goods more efficiently? Is it mercantilism? Is it absolute advantage? Comparative advantage ba yan? Or monopolistic competition? Ano bang sinasabi sa tanong? Okay, bakit daw po?
yung dalawang country, okay, nag-continue sila sa trading kahit na yung one country can produce all goods more efficiently. Ayan, ayan. Very good, very good, very good. Nakikita po natin na medyo na-stress din ang taong bayan sa comment section kasi may sumagot ng letter A, may nag-letter D, may nag-letter C. Ayan, sige. Letter A, letter D, at letter C ang sagot nila. Sige, syempre, very good po. Hindi po magiging sagot itong si absolute advantage. Ulitin ko, hindi po magiging sagot itong si absolute advantage. Ayan. Yes po. Hindi po magiging sagot si absolute advantage. Very good, very good. Ang una nating alisin is absolute advantage. Bakit? Kasi when we say absolute advantage, ayan, ito ay nag-refer ayan, sa ability to produce a good or service more efficient than other producer using the same amount of resources. Ibig sabihin yan, kung si Taiwan at kung si Pilipinas ay producer, example, pareho silang producer ng sabihin na nating microchips, pero mas mataas ang naproproduce ng Taiwan, it means yan ang absolute advantage ng Taiwan sa Pilipinas. Ulitin ko, kapag sinabi nating absolute advantage, lumalabas yan sa board exam. This refers to the ability to produce a good or service more efficiently than another producer using the same amount of resources. Ulitin ko, ang example nito, producer, leading producer si Pilipinas at si Taiwan ng microchips, pero mas marami ang naproproduce na microchips ng Taiwan, it means absolute advantage nila ito. So, una nating alisin si letter B. So, meron tayong letter A, letter C, at letter D, at yan ang nakikita kong sagot ng, okay, nasa comments section ng taong bayan natin sa comments. Pero check muna natin, ano bang ibig sabihin ng mercantilism? Ulitin ko, maraming sumagot ng mercantilism, pero ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ang mercantilism po, economic theory po yan siya. Ulitin ko, mercantilism, economic theory that trade generates wealth and is stimulated by accumulation of profitable balances. So, sa madaling sabi, kapag sinabi nating mercantilism, okay, ito yung sistema na kung saan nagpapalawak ng kayamanan ang isang bansa through the use of trading. So, ang example po ng mercantilism po ay ang kalakalang galyon. Ulitin ko, ang example po ng mercantilism ay ang kalakalang galyon. So, during saan yan? Okay, 16th century po. Okay, during sa panahon ng mga Kastila. So, hindi po magiging sagot si mercantilism. Sa mga sumagot ng mercantilism, mali po ang sagot ninyo. Ulitin ko, okay, hindi magiging sagot si letter B at letter A. Kasi kapag sinabi nating absolute advantage, okay, ito yung advantage mo, okay? Sa isang bansa, given na may same kayong resources. Next po, kapag mercantilism, concept po yan. Concept po yan ng isang country or sa economics, ito yung sistema na kung saan ang isang country ay nag-a-attempt po na mapalawak ang kanyang kayamanan through the use of trading. Ang example niyan, galleon trade during the 16th century. So, meron na lang tayong letter C at letter D. Okay, comparative advantage at monopolistic competition. Ayan, so far, ang sumagot ng letter C, ayan, is isa lang.
At marami ang sumagot ng letter D, monopolistic competition. At very good po sa mga sumagot po ng letter D, sa mga sumagot po ng letter D, nagkakamali kayo. Dahil ang sagot po is comparative advantage. Ulitin ko po, ang sagot po natin is comparative advantage. Kasi when we say comparative advantage, this refers to an economic concept that describes the ability of an individual or country to produce a particular good or services at a lower opportunity cost than the other countries. Okay, para mas lalo nating maintindihan, magbibigay ako ng example. Paano ba? Naririnig ako? Okay. Sige, naririnig daw ako. So magbibigay ako ng example ngayon ng opportunity cost. Sa madaling sabi kasing opportunity cost, ito yung parang opportunity cost. Magbibigay ng example ng comparative advantage. Easy lang kasi kapag sinabi natin comparative advantage, ito yung parang kung ano yung ma-offer mo na hindi masyadong na-offer ng ibang bansa. So hindi ka mag-focus sa ano yung kaya nilang may offer pero focus ka lang sa may offer mo na para sa iyo ayan medyo mataas. Okay? Ang pwede mong gawin diyan, may advantage ka diyan kumpara sa gawin ng ibang bansa. Example, gaya ng sinabi ko kanina. Okay? Ang Pilipinas, malakas tayo sa paggawa ng mga sa papalabas ng mga goma. So doon na lang tayo magfo-focus. Ganun po ang comparative advantage. Kasi nga, yung kapitbahay natin, or kapit country natin, kulang sila sa goma. Okay, ang tawag dyan comparative advantage. At yan daw po yung reason. Okay? Yan yung reason kung bakit nag-trade pa rin daw po yung dalawang country. Okay? Kaya naproproduce ang lahat ng goods efficiently. Next, yung monopolistic competition kasi, iba kasi yan siya. Monopolistic competition, malayong-malayo yung sa tinatanong kasi market structure yan. So kapag market structure, meron tayong monopolistic competition, meron tayong perfect competition, meron tayong monopoly, monopsony, oligopoly. Ayan, iba naman po yan. Kasi kapag sinabi nating monopolistic competition, ito isang market structure na marami yung nagbebenta, pero yung binebenta nila, iba-iba naman yung produkto. Okay? So, more likely nakikita natin yan sila sa mga sa market talaga na sa downtown, monopolistic competition. Yung mga sari-sari store, monopolistic competition po yan siya. Okay, I hope na-gets nyo na po yan siya. Don't worry, papasok po tayo mamaya sa market structure, yung letter D na yan. Kaya hindi mo na ako magbibigay ng pangmalakasang explanation for that. Ulitin ko, ang sagot natin dito is letter C. Ano ba yan? Ayan, number 1 pa lang po. Lumigwak na ang taong bayan. Lumigwak na kayong lahat. I hope makabawi tayo sa number 2. In Marxist theory, which group consists of the chronically unemployed and disconnected from the production process, making them less likely to achieve class consciousness? Is that bourgeoisie or bourgeois? Is it blue-collar workers? Is it lumpen proletariat? Or is it white-collar workers? Ayan. Sige, magbibigay tayo ng 10 seconds para sagutan ito. Okay, sige. Sagutan na natin.
So, kapag sinabi nating Marxist theory, sino ito? Okay, galing kanino ito? Yes po, kay Karl Marx. Kapag sinabi natin Karl Marx, ayan, siya ba ay father ng what? Very good. Siya po ang father of communism. Ayan, at siya po ang sumulat ng ano? Yes, siya po ang sumulat. Very good. Siya po ang sumulat ng Communist Manifesto. At dyan po sa Communist Manifesto, tinalakay niya po ang stages po. Okay, stages po ng pamumuhay. Okay, so naniniwala siya na meron tayong 5 stages. Sa librong Communist Manifesto ito makikita. Meron tayong primitive communism, meron tayong feudalism, meron tayong capitalism, socialism, at communism. Pero, ano nga ba ang tinatanong dyan sa question? Ano ba yung hinahanap natin dyan? Okay, sa sinulat daw pong theory ni Karl Marx, ano daw po ang tumutukoy sa unemployed and disconnected from production process? So, anong ibig sabihin nito? Okay? So, may employed, may unemployed. Sino ang unemployed? Ulitin ko. Sa libro ni Karl Marx, may tinawag kasi siyang burgis, yung letter A. Kapag sinabi nating burgis, ano ito? Sila po yung mga may kaya. Ulitin ko, sila po yung may kaya, may-ari ng lupain, okay, mga businessman or mayayaman. Okay? Kapag may burgis tayo, okay, kapag may-ari ng lupa, may mga mayayaman, may-ari ng mga pabrika, syempre may mga manggagawa yan. Okay, mga employed. Sino naman po ang employed? Sila po ang proletariat. Ulitin ko, meron tayong burgis, meron tayong proletariat. Kapag sinabi nating burgis or bourgeoisie, sila po yung mga mayayaman. Kapag sinabi naman nating proletariat, sino sila? Yes po, mga manggagawa. So, ang tinatanong dito, okay, hindi yung mga may trabaho, mga unemployed. So, sino naman po ang mga unemployed? Sila ba ang blue-collar workers, lumpen proletariat, or white-collar workers? Ayan, check natin ang comment section. Ayan, very good. Yes po. Ang ating magiging sagot po is letter C, lumpen proletariat. Ulitin ko, basta ang tanong po all about Karl Marx. Okay, tatlo lang yan. Meron tayong burgis, proletariat, lumpen proletariat. Kapag sinabi nating burgis, sila po yung mga mayayaman, may-ari ng lupa. Ayan, sila po yung mga businessman, mga elites. Okay? Kapag sinabi naman natin, okay, na proletariat, nagtratrabaho yan dito sa burgis kasi nga sila ang laborer. Pero, okay, aside from these two, tinatanong din yung mga hindi qualified maging laborer. Hindi qualified sa level ng laborer, sila po ang lumpen proletariat. Okay, disconnected sila from the production process and okay, sila daw po yung street dweller and often living in criminal lives. Yan po ang tawag sa kanila. Okay, lumpen proletariat. Pero ano ba yung blue-collar workers at white-collar workers? Kapag sinasabi natin ganyan, okay, type of worker naman yan or type of job. So, kapag white-collar, ito yung mga job, ito yung mga trabaho na kung saan ang ginagamit ay utak. Okay? Example, yung mga nagtatrabaho sa opisina, white-collar workers po yan sila. Pero kapag sinabi naman nating blue-collar workers, hindi utak ang ginagamit nila, hindi utak ang puhunan nila ay ang kanilang lakas. So, anong example ng mga blue-collar workers? Ayan, yung mga laborer. Ayan, ano pa ba? Mga tubero. Ayan, at marami pang iba. For short, kapag white-collar ang ginagamit nila, utak, so more likely sa strategic planning, mga doctors, mga teachers, more likely naka-uniform na white na sa opisina. Pag blue-collar workers naman po, ayan ang ginagamit nila ay ang kanilang lakas. Okay? I hope na-gets niyo po siya. Ulitin ko. Karl Marx, father of communism. Father of communism siya. Tapos ang sinulat niyang libro, Communist Manifesto. So, meron tayong burgis, proletariat, lumpen proletariat, at syempre meron tayong white at blue collar jobs. I hope na gets po. Papasok tayo sa number 3.
Which of the following best reflects the final use of goods and services for satisfaction of wants and needs? Ayan, magbibigay ako ng 10 seconds to answer this one. Ayan, habang nagsasagot po tayo, paki-share po ng ating live, paki-share ng ating live. At sige, paki-mention na rin po ng mga best friend ninyo para naman makasama sila, okay, dito sa ating live. Ayan, sige. Okay, simula nating sagutan ito. Which of the following best reflects the final use of goods and service for satisfaction of wants and needs? Ayan, ano ang keyword natin? Final use of goods. Use of goods po. Use of good for satisfaction. Okay, for satisfaction, pwede din kunin as, okay, keyword. So, ayan, meron tayong production, meron tayong GMP, meron tayong consumption, meron tayong import. Anong una nating aalisin? Anong una nating aalisin? Siyempre, ang una nating aalisin is yung import. Kasi yung import po kasi, nasa ibang context yan. Meron tayong import, meron tayong export. Ulitin ko, meron tayong import, meron tayong export. Kapag sinabi nating import, okay, pagpapapasok, ito yung approach or yung concept na kung saan ang produkto mula sa ibang bansa ay papasok, okay, sa loob ng or sa sariling bansa. Kaya sinasabi natin yung mga product from USA, yung product from Italy, imported. Okay, kasi nga, kinuha siya sa salitang import. Next po, meron tayong export. So, yung product naman po sa sarili nating bansa ay mapapalabas sa ating borders. It means mapupunta siya sa ibang bansa. Example niyan, exported the rice from the Philippines. Ulitin ko, import, pagpapapasok. Export, pagpapalabas. Import, inside. Export, exit sa sariling bansa. Ayan. So, hindi natin magiging sagot si letter D. Next po, hindi rin po. Okay? Magiging sagot si GNP. Gross National Product. Wala naman pala tayong nakikitang total sa question. May keyword bang total? Okay? Wala naman po. Wala naman po, kaya hindi magiging sagot si GNP. Kasi kapag sinabi nating GNP, yan po ay, okay, tumutukoy sa Gross National Product. Okay? Yan po ay tumutukoy sa Gross National Product. Ito po yung value of product and services produced by the citizen of a country, both domestically and internationally. Okay? Anong ibig sabihin nito? Sa madaling sabi, kapag sinabi natin gross national product, ito po yung total income na nagawa ng tao. Okay? Ng tao or ng isang citizen, okay? Outside or inside. Okay? Sa isang certain country. Example po, para mas lalo natin maintindihan, GNP, ito po yung total income ng lahat ng Pinoy. Makikita man yan sa Pilipinas, makikita man yan sila sa Amerika, basta Pinoy sila, kasama sila sa GNP. Kasi kapag sinabi nating GNP, Gross National Product po. Ayan, sige. Hello po. Shout out po kay Study with Reg, ang ating best friend na lecturer po.
ayan, na-focus po sa general education at professional education. Ayan. At syempre, ang pinaka-forte niya ay ang majorship po, which is science. Ayan. Kaya kung may mga best friend kayo, ayan, na science po, ang majorship niya ay aba. Okay, i-recommend nyo na po itong si Study with Reg kay Ma'am Regine, kay Coach Regine kasi hindi po kayo magsisisi. Ayan, magaling po talaga yan siya. 100%. Recommend po natin yan. Ayan. Okay, spread po ang magandang balita. I-recommend natin. Ayan, si Study with Reg. Ayan, very good, very good, very good po sa mga ating viewers. Ayan. At thank you po, Ma'am Reg, at napadalo kayo dito. Ayan, sige, continue tayo. So, hindi na natin magiging sagot si import, hindi na natin magiging sagot si GNP. Aside kay GNP, meron pa yung GDP, Gross Domestic Product. Kapag sinabi naman na rin Gross Domestic Product, ano ito? Ito naman po yung value of product or services produced by the citizen inside the country. It means domestically lang. So, total product, okay, or total income na na-produce ng Pinoy sa loob ng Pilipinas, gross domestic product naman po ang tawag dyan. So, hindi na magiging sagot si letter D, hindi na magiging sagot si letter B. So, letter A at letter C na lang tayo. Anong sagot ninyo? Ay, may sumagot ng letter A, production. I-check nyo po yung tanong ulit, dalawa na lang kasi 50% na po ang rate natin para makakuha na ng tamang sagot. Which of the following best reflect the final use of goods, tapos, and services for satisfaction of wants and needs? It means, consumption, kinain mo siya, kinonsume mo siya, okay, for your own satisfaction, for your own wants and needs. Hindi ka bumili, okay, hindi mo binili ang product na yan, hindi mo ginamit ang service na yan to produce another product. So, ang tawag dyan, consumption. Iba naman kasi ang production. Okay? Ang production, masyadong malayo po, okay, sa tanong, sa mga sumasagot ng production. Okay? Kasi kapag sinabi nating production, it is the action of making. Okay? Making or process. Okay, material. So, ibig sabihin yan, kapag sinabi nating production process siya, okay, para gumawa ng something from raw materials. Okay, production. So, ang sagot natin dito, consumption. Huwag po tayo mahilo. Ulitin ko, production, paggawa, GNP, Gross National Product, gawa ng Pinoy. Next po, Gross Domestic Product. Okay, GDP yun siya. Gawa dito sa loob ng Pilipinas. Consumption, syempre ang sagot. Import, pagpapasok ng mga produkto mula sa ibang bansa. Export, pagpapalabas ng produkto natin. Ayan, I hope na-gets po natin ang question number 3. Papasok tayo sa question number 4. Which market structure is characterized by a single buyer dominating the market, often leading to lower wages for workers? Is it monopoly, oligopoly, monopsony, or cartel? Ayan, magbibigay ako ng 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Umuulan po ng letter A at letter C. Ulitin ko, umuulan po ng letter A at letter C. Okay, basahin natin ulit. Which market structure is characterized by a single buyer? Ulitin ko, single lang ang bumibili, dominating the market, often leading to lower wages for workers.
Okay, isa lang po ang bumibili. Marami ang nagbebenta. Okay? Very good naman po. Monopoly, monopsony, medyo nahilo kayo. Pero ano bang ibig sabihin ng monopoly? Kapag monopoly, isa lang po yung nagbebenta, marami ang bumibili. Ulitin ko, monopoly, isa ang nagbebenta, marami ang bumibili. Example niyan, Meralco. Ang service nila, sila lang mag-isa ang nagbebenta ng service, ganitong service, marami ang bumibili. Pero ang tinatanong kasi sa question number 4, isa lang yung bumibili. Marami ang nagbebenta. Monopoly pa ba yan? Hindi na po. Hindi na po yan monopoly. Ang sagot dyan, monopsony. Ulitin ko, monopsony. Ayan, umagang maraming bukol. Ayan. Ulitin ko, kapag monopoly, isa yung nagbebenta ng service, isa lang ang nagbebenta, marami ang bumibili. Pero kapag monopsony, isa lang yung bumibili, marami ang nagbebenta. Okay, I hope na-gets nyo po siya. I hope na-gets nyo po siya. Okay, explain natin yung oligopoly. Kapag sinabi nating oligopoly naman po, ang ating keyword dyan ay few. Kasi nga, konti lang yung nagbebenta. Oligopoly, few. Okay, cartel naman po, ayan, ano siya, parang group of firms para makontrol yung mga presyo. So it means, ito yung grupo ng mga may tindahan at konti lang sila nagbebenta, more likely parang oligopoly siya. Tapos, ang mga nagbebenta dito, may group sila para mabantayan ang presyo. Ang example ng cartel po, okay, ang example ng cartel po is OPEC. OPEC po, yung Organization for Petroleum po. Okay? Yes, very good po. OPEC po, example po yan siya ng cartel. So, aside from that, ano pa bang meron? Okay, monopsony, oligopoly, ayan. Okay, yung monopolistic competition, pasok din po yan sa market structure. Ayan. Very good po. I hope po hindi na po kayo mahilo sa mga sumagot ng letter A. Ayan. I hope next time po ma-meet nyo ito, hindi na po kayo ma-stress. Ang una nyo pong dapat makita sa question, single buyer. Tingnan nyo. Single buyer, characterized by single buyer. Bakit? Monopoly ba? Single buyer, di ba? Kapag monopoly, marami ang bumibili. Diyan pa lang dapat magdalawang isip na kayo, okay, sa sinasagot ninyo, sa mga sagot ninyo. Kasi nga, kailangan, ang bawat word po kasi na makikita natin sa question, mahalaga yan. At huwag po nating palampasin ang simple, okay, na one word or two word kasi yan po ang magbabago, okay, sa magiging sagot po ng question. Ulitin natin, okay, almost 2 months na lang, hindi na siguro tataas sa 2 months, board exam na natin. Kaya dapat, okay, matalino na po tayo para humanap ng tamang keyword. Okay? Kapag tayo ay nagsasagot po ng mga questions sa board exam. Ayan. Sige. Meron pa namang araw para i-practice ang ating sarili. Alam nyo ba, nung ako yung nag-study na for board exam, siguro mga 50 days po before the board exam, minimake sure ko na araw-araw may masasagutan akong 200 items. Ayan, para mahasa ko po yung utak ko. Yes po, 200 items. At syempre, hindi pa ulit-ulit. 200 items, different items siya every day. So it means, hindi ako titigil, mga ate ko, nang hindi ako nakakahanap ng bagong kaalaman. Lalo na 50 days na lang. Ayan, board exam na during that time. Ayan, I hope sana gagawin nyo rin yan. Kahit simple 50 items daily, basta may bagong kaalaman, laban. Next po, question number 5. Jobs that primarily involve manual labor and hourly wages, often in manufacturing or construction, are referred to as, ayan, white collar ba yan? Professional services ba yan? Blue collar ba yan? Or freelance work? Okay, magbibigay ako ng 10 seconds para sagutan ito.
Ayan, sige. Jobs that primarily involve manual labor and hourly wages, often manufacturing or construction. Ano ba yan? Di ba na-explain na natin kanina? Siyempre, alisin na natin si freelance work, alisin na natin si professional services. Focus tayo kay white collar at kay blue collar. Anong magiging keyword natin, everyone? Yes, ang keyword natin is manual labor. Ulitin ko, manual labor. So, yung manufacturing, construction, pwede rin siya as keyword. So, kapag sinasabi nating white collar, okay, ano bang pinapatakbo nila dyan? Ang kanilang lakas o ang kanilang utak? Yes po, white collar sa loob ng office yan. Wala pong masyadong manual labor sa kanila. Ang sagot natin is letter C po, blue collar jobs. Kasi nga kapag blue collar job po, ang pinapairal nila ay ang kanilang lakas. Ayan, yan po yung puhunan nila sa kanilang trabaho. At makikita natin sila sa construction site, sa manufacturing firms at marami pang iba. Kaya very good po tayo sa question number 5. Ang sagot natin ay blue collar jobs. Proceed po tayo sa question number 6. Which type of consumption occurs when a product is first used to produce another good before it satisfies human wants? Is it final consumption? Is it intermediate use? Is it indirect consumption or direct consumption? Ano pong magiging sagot natin dyan? Magbibigay ako ng 10 seconds. Ayan, sa mga nag-PPM po at nagko-comment, ayan, kung ongoing pa rin po ang registration, yes po, ongoing pa rin po ang ating registration para sa ating private, okay, para sa ating private group. Ayan, at syempre, ayan, magkano daw po? 300 pesos po. Okay, ma-avail nyo na po ang lahat. Yes po, meron po tayong monthly examination. Meron tayong diagnostic na I believe hanggang ngayon open pa rin siya. Okay, weekly lecture. Ayan, at syempre malapit na po tayo sa ating 200 item test before tayo papasok, okay, sa round 2 ng ating weekly lecture kasi nga almost natapos na natin ang lahat ng subject para sa round 1. Ayan, kung gusto nyo pong mag-avail ng service, ayan, kung gusto nyo pong mag-avail at mag-enroll, ayan, ongoing pa rin siya, just PM me po. 300 pesos lang siya. Don't worry, sulit na yan. Okay. Sige, question number 6, which type of consumption occurs when a product is first used as another good before it satisfies human wants? Is it final consumption, intermediate use, indirect consumption, or direct consumption? Okay, check muna natin ang comment section. Ayan. Ayan, very good po. Ayan, mukhang konti lang ang sumama sa puting ilaw at marami po ang tumama. Kapag sinabi nating direct consumption, ito yung pagbili mo ng goods. Okay? Ito yung pagbili mo ng goods for direct consumption. Kakainin mo, bumili ka ng goods, kakainin mo siya. Next po, okay? Hindi magiging sagot si final consumption, eme-eme lang yan. Intermediate use, eme-eme lang yan. Ang sagot natin is letter C, indirect consumption. Kasi nga, ayan, bibilhin mo siya para makagawa ka ng bagong goods. So, anong example nito? Anong example ng indirect consumption? Bibili ka ng harina para makagawa ka ng tinapay para ibebenta mo. Indirect consumption. Ulitin ko, direct consumption, bibili ka ng product, ng service para magagamit mo, para makonsume mo. Pero kapag indirect, bibili ka para makakagawa ka ulit ng bagong product. Okay, indirect consumption naman siya. Ayan, very good po tayo. Proceed tayo sa question number 7. Which of the following best explains a decrease in demand for peanut butter after a rise in the price of bread? Is it inferior goods? Is it complementary goods? Is it substitute goods or normal goods? Ano bang magiging sagot natin dito?
Ayan, sige. Which of the following best explains a decrease in demand for peanut butter after a rise in the price of bread? Sa ano daw po yung nag-explain kung bakit konti na lang ang bumibili ng peanut butter nung tumaas ang presyo ng bread, ang tinapay. So, syempre, kakain ka ng tinapay, ayan, usually, pinapalamanan natin ng peanut butter, di ba? So, ano kayong reason kung bakit konti na lang ang bumibili ng peanut butter nung tumaas ang presyo ng bread? Anong tawag sa concept na ito? Okay, is it inferior goods? Is it complementary goods? Is it substitute goods? Or is it normal good? Ayan, very good po. Hindi natin magiging sagot si inferior good at normal good kasi ibang konsepto po yan sila. Hindi po yan papasok dyan sa concept na yan dito sa question number 7. Babalikan po natin si letter A at letter D. May question for that po talaga. Kaya focus po tayo sa letter B. Okay, mag-focus po tayo sa letter B at letter C. Ulitin ko, mag-focus po tayo sa letter B at letter C. Kapag sinabi nating substitute good, ito yung kapag tataas ang presyo ng isa, pupunta ka na sa isa. Example, tumaas ang presyo ng butter, kaya hindi ka na bumili ng butter kasi nga may medyo kalasa lang siya, which is the margarine. So, ang substitute po ng butter ay ang margarine. Ang tawag dyan, substitute goods. Hindi naman sila, hindi naman siguro substitute. Okay, ang concept sa question na yan. Kaya ang sagot natin complementary, magkasabay. Kasi nga tumaas ang presyo ng bread, ng tinapay, kaya ayan, bumaba ang demand ng peanut butter. Kahit na hindi tumaas ang presyo niya, wala nang bumibili ng peanut butter kasi nga ano, very good po. Wala nang bumibili ng peanut butter kasi nga, ayan, mag-best friend siya pati ng tinapay. Complementary siya. Kaya kapag wala nang bibili ng bread, okay, maaapektuhan po si peanut butter. Example din po, tumaas, okay, ang presyo ng asukal. Okay, tumaas ang presyo ng asukal. So, it means, ayan, konti din po ang bibili, konti din po ang bibili ng mga, okay, Nescafe or yung mga matatapang na need talaga ng maraming sugar. Kasi nga, complementary goods po sila. I hope na gets nyo po yung concept. Ulitin ko, substitute goods, ito yung kapalit mo kapag tumataas ang presyo ng isa. Complementary goods naman po, ito yung goods na kung saan kapag tataas ang demand, sasama yung isa. Kapag bababa naman ang demand, sasama din siya na walang bibili sa kanya. Ayan, number 8 po tayo. Which imaginary line divides the world into the wealthy global north and poorer global south? Is it equator? Is it Tropic of Cancer? Is it Branded Line or Poverty Line? Ayan, magbibigay ako ng 10 seconds to answer this one. Ayan. Which imaginary line divides the world into the wealthy global north and poorer global south? Okay, is it equator? Is it Tropic of Cancer? Is it Branded Line or Poverty Line? Okay, alisin po natin itong si Tropic of Cancer kasi nga, okay, hindi po yan pasok sa economics. Economics, kasi ang Tropic of Cancer nasa geography yan. Okay, meron tayong Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, meron tayong Arctic Circle, meron tayong Antarctic Circle. Anong purpose niyan? Para ma-check po yung climate. Ayan, ang klima po, okay, or yung season. Okay, yan po ang purpose ng mga tropics na yan. Equator, nagdi-divide naman po
Okay, sa globe, into 2. Kaya hindi magiging sagot ang letter A at letter B kasi kapag equator, yan po yung horizontal line sa gitna ng ating globo. Nagdi-divide po into 2. Meron tayong northern hemisphere, meron tayong southern hemisphere. Ulitin ko, ang dalawang yan, hindi po sila pasok. Okay? Hindi po sila pasok. Ayan, sa economics. Kapag sinabi nating poverty line, ano naman ito? Okay, kapag sinabi naman pong poverty line, okay, ito po yung income level below which a household is considered to be living in poverty. Ito po yung linya na kung saan nagsasabi na mahirap ka based sa okay, income mo. Kasi nga, yung income mo ay need mo lang po para ma-afford yung pangangailangan mo katulad ng pagkain, damit, at yung shelter mo. So kapag yun lang ang kaya ng sahod mo, papasok ka po sa poverty line. Ayan, sige. Kaya ang isasagot po natin dito is branded line. Ang branded line po ay nagmula po ito kanino? Kay Willie Brandt. Yan. Ayon kay Willie Brandt, ayan, naniniwala siya, ayan, at may systematic data rin siya na kapag ang place mo ay nasa taas daw po ng globe, nasa more likely nasa taas ka, mayaman ka, kaya global north. Ang example nito, North America, kasi makikita dyan ang United States of America, andyan po ang Canada. Sa north din po, nasa taas din po, makikita natin ang Russia, makikita natin ang China, makikita natin ang mga Arab countries, andyan ang Europa. 'Di ba? Mayayaman silang lahat. I-check natin dito sa kabila, makikita natin si Korea, makikita natin si Japan. So kapag global north, more likely mayayaman daw sila. At kung i-check naman daw po, sabi ni Willie Brandt, ang nasa ibaba, ang global south, medyo, okay, medyo improving pa lang daw po ang kanilang country. Anong example nito? Look, African region, South American region. Okay, more likely papaunlad pa lang. Yes, karamihan sa place ng India maunlad, pero India as a whole, ayan, marami pa ring medyo nasa ibaba ng poverty line. Kaya medyo mahirap din po. Ayan, syempre yung Southeast Asian, improving pa rin ang countries dyan. Kaya Global South po, medyo mahirap-hirap daw po. Pero, ayan, medyo tumagilid lang po ng konti ang branded line. Ayan, dahil ang Pilipinas po ay makikita po sa taas, sa north po. Sa taas-taas tayo parte, malapit tayo sa Korea. Pero hindi tayo mayaman. Ano kayang reason yan? Ano kayang reason yan? Ayan. Okay, kayo na pong bahala kung bakit nasa taas tayo, pero medyo hindi tayo kabilang. Okay? Sa branded line na Global North or mayayamang bansa. Ayan, exempted siguro tayo dito sa branded line na ito. Ayan. Okay, proceed po tayo sa question number 9. A licensed engineer working as a fast food crew member is an example of A. Unemployment, B. Frictional employment, C. Underemployment, or letter D. Structural unemployment. Ayan, magbibigay ako ng 10 seconds para sagutan ito. Ayan, sige. Ayan, a licensed engineer working as a fast food crew member is an example of what?
Is it unemployment? Is it frictional employment? Is it underemployment or structural employment? Ayan, anong una nating aalisin? Okay? Kapag sinabi nating structural unemployment kasi, hindi ka talaga employed or may skills mismatch po. Okay? Structural unemployment yan. Kapag unemployment naman po, okay? Kapag unemployment naman po, ayan, siyempre, wala ka talagang trabaho. Okay? Frictional employment naman po, short term between jobs po yan. Okay? Kaya ang sagot natin dito ay under. Okay? Yes po. Ang sagot natin dito ay underemployment. Kasi nga, ano bang tinatanong dyan? Ang tinatanong dyan, license siya. May license siya. Pero yung license niya, hindi niya ginagamit kasi nga iba yung job niya. Okay? Yes po. So, hindi niya ginamit, underemployment po ang tawag sa concept na ganyan. Kapag unemployed naman talaga, wala talagang trabaho. Okay, very good, very good. More likely, alam na po ng lahat ang ganitong tanungan kasi nga medyo tama na po ang kanilang sagot. Ayan, question number 10. As income rises, the demand for this good decreases. What are they called? Is it supplementary services? Is it inferior services? Or normal or luxury goods? Ayan, magbibigay ako ng 10 seconds para sagutan ito. Ayan, sige. As income rises, the demand for this good decreases. What are they called? Is it supplementary service? Is it inferior goods? Is it normal good or luxury good? Okay. Siyempre, ang una nating aalisin dyan, supplementary service. Ano bang ibig sabihin ng supplementary service? Ito yung mga servisyo na hindi naman po talaga kailangan mo talaga para mabuhay ka. Example ng supplementary service, yung pag-cut ng hair. Okay? Ang pagka-cut ng hair, ayan, serbisyo po yan siya. Okay, pero hindi mo na siya kailangan talaga. Hindi naman siguro mamamatay ka kapag hindi mo pinakat ang hair mo agad-agad. So, supplementary service po yung mga barbershop and everything. Okay, so papasok tayo sa inferior goods, normal good, at luxury good. Okay, luxury goods, exit nyo na yan kasi masyadong malayo po. So, meron tayong dalawa, inferior good, normal good. Okay, ano bang tinatanong? As income rises, the demand for these goods decreases. What are they called? Is it inferior goods or normal good? Yung inferior goods kasi, ito yung mga goods na kaya mo noong medyo mababa pa. Okay, ang sahod mo. Okay, inferior good, ulitin ko. Ito yung mga produkto na kung saan kapag tumataas na ang sweldo, nakakalimutan mo na siya. Example, okay, ang pagbili ng Maggi Chicken, inferior good yan. Kasi nga, kapag tumataas na ang sweldo mo, hindi ka na magmamagi chicken. Magraramen ka na. Di ba? Kaya, ang sagot natin is, yan po, inferior po. Kasi kapag tumataas na ang sweldo mo, yung demand para dito nawawala. Gaya ng sinabi ko, inferior good, example niya, Maggi Chicken or yung mga Lucky Me products. Pansit Canton, Maggi Chicken, Maggi Beef. Okay? Nung hindi pa mataas ang sweldo mo, binibili mo siya. Pero nung tumaas yung sweldo mo, tumaas yung income mo, yung pagbili mo ng Maggi Chicken, pagbili mo ng mga
pagkain na fast food for fast food lang siya or mga noodles, something like that, nawawala na kasi nga mas pumupunta ka na sa mga mas masasarap na pagkain. So, ang tawag po sa mga foods na nakakalimutan mo kapag medyo nakakaangat-angat ka na, inferior goods. Ano naman po yung normal goods? Yan po yung mga goods na kaya mo na. Okay? Ulitin ko yung mga normal goods. Yan po yung goods na kaya mo na po. Ayan, kapag nakakaangat-angat ka na. Anong example nito? Anong example nito? Mga smartphone, clothing, ayan, household appliances. Ayan, kasi nga nung mababa pa yung income mo, hindi mo siya nabibili. Pero nung meron ka ng mataas na income, nakakabili ka na ng iPhone at marami pang iba. Ang tawag dyan, normal good. Ayan, I hope na gets nyo po siya. Number 11 po tayo. A prolonged economic downturn with high unemployment and low gross domestic product is described as recession, depression, inflation, or stagflation. Ayan, 10 seconds po para sagutan ito. Ayan, sige. A prolonged economic downturn with high unemployment and low GDP is described as, syempre, aalisin na natin si ano dyan. Okay? Alisin na natin itong si inflation. Dapat wala nang sasagot ng inflation kasi na nga, hindi naman yan siya pasok, okay, sa ganyan po. Ang inflation kasi, anong ibig sabihin yan? Unti-unting pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin po, inflation. Next po, ayan, sa tatlo po between letter A, letter B, at letter C, ang una nating aalisin po is yung recession. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng recession, mga sir? Recess, okay? Di ba ang recess, saglit lang. So it means, bumaba ang ekonomiya mo ng saglit. Ang tawag dyan, recession. Ulitin ko, ang saglit na pagbaba ng ekonomiya, recession po. Okay, so hindi magiging sagot si inflation, hindi magiging sagot si recession. So meron na lang tayong depression at stagflation. Okay, depression at stagflation. Tandaan po natin kapag yung recession po tatagal siya, for a long period, magiging depression po siya. Kasi nga, severe po, ang downturn niya. Ibig sabihin, severe po ang pagbaba ng ekonomiya. Kaya ang sagot natin dito, depression. Pero sir, coach, bakit hindi pwede maging sagot ang stagflation? Kasi ang stagflation kasi madaming factor yan siya. Okay, para matawag na stagflation. Dapat una, mataas ang akyat ng presyo. Next po, ayan, bumababa ang ekonomiya. At next po, ayan, pasok din dito ang marami ang walang trabaho. Stagflation po ang tawag dyan. Ay, bakit naman ganyan nang haharana na? Okay, bakit naman yan ganyan? Bakit naman yan ganyan? Shoutout po, ayan, kay Almukir Bayrula. Anong ginagawa mo dito? Sige, hello po, Almukir. Musta kayo dyan sa office? Ayan, sige. Proceed tayo dito. Ang sagot po natin dito, depression. Ulitin ko, depression po ang sagot natin dito. Kasi pang matagalang pagbaba ng ekonomiya po. Ayan, sige. I hope na gets nyo na po siya. Proceed tayo sa question number 12. Which historical event was triggered by the 1929 US stock market crash and led to a global economic
crisis? Is it letter A, letter B, letter D, letter C, or letter D? Ayan. The Great Depression. Kailan daw po nagsimula ang The Great Depression? Kabaliktaran po ng inflation ng deflation. Unti-unting pagbaba naman po ng presyo. Okay? Isulat nyo na po ito kasi papasok ito sa contemporary world, papasok ito sa trends and issues in social studies. Oil crisis naman po, ayan, hindi magiging sagot yan. Hindi po, part po, okay, ang oil crisis kasi nga, unang reason kung bakit hindi siya magiging sagot kasi nga binigay na po yung date, 1973. Ano bang hinahanap natin? 1929. Okay, kaya kapag letter A ang sagot mo, ay, alam mo na. Magmuni-muni ka na kung bakit ganyan ang way of thinking mo. Ayan. So, letter B, letter C, at letter D po. Letter B, letter C, at letter D. Ano ba yung global financial crisis? Global financial crisis po, ayan, 2000 at 2007, 2007 at 2008. Collapse po yan. Okay, ulit sulat nyo na lang, global financial crisis nangyari yan noong 2007 at 2008 po. Next po, dot-com bubble. Dot-com bubble po, nangyari yan early 2000. Ulitin ko, dot-com bubble, nangyari yan early 2000. Kaya ang sagot natin, the Great Depression. Ulitin ko, ang sagot po natin is the Great Depression po. Yes, the Great Depression. Kasi, ang the Great Depression po kasi, more likely mga 10 years po kasi nagkaroon, okay, ng severe global economic downturn. Nagsimula siya 1929 at nag-stop siya almost 1940 na po. Kasi nga, sa time na ito, marami po yung nawala ng trabaho, marami yung naghirap. Kasi nga, after siya ng World War I, after po yan ng World War I, ang reason niya that time, kasi nga, ano ba? Ang reason niya, overproduction po and underconsumption. Yes. So it means, marami yung ginawa nila. Kasi, dito kasi sa sa 1920 plus na to, parang pataasan na sila. Okay, pataasan na po sila, pa-contest, may contest na po para umangat agad ang mga iba't ibang bansa. So, during this time, marami po yung gumawa ng produkto. Kaya ang nangyari, overproduction, pero konti lang yung nakakabili ng mga pinroduce nila. So, it means, ayan, para mas matangkilik yung produkto, pinapababa po yung presyo, okay, ng mga bilihin. So, it means, bumaba din po yung kita, bumaba yung ekonomiya. At syempre, ayan, yung banking panics, naging reason din siya, at yung international trade issues, kasi nga more likely, nagkanda letse-letse siya, kasi nga, nagkaroon ng World War I. Kaya yung sagot natin, the Great Depression. Ayan, sige, question number 13 po tayo. Which of the following measures the total market value of all final goods and services produced within a country in a given period? Is it GNP, NNP, GDP, CPI? Ayan, habang nagsasagot po tayo, habang sumasagot po tayo, paki-share po ng ating live at paki-mention na po ng ating mga beshiwaps para, okay, makapasok po sa ating live ngayong araw. Okay, which of the following measures the total market value of all final goods and services produced within a country? Ulitin ko, within a country, yan. Actually, para mas lalo yung maintindihan, ang nilagay ko gani, full po, naka-full. Yes po, very good po. Gross domestic
product. Ulitin ko, gross domestic product po ang sagot kasi gawa dito sa Pinas within a country. Okay, pero kapag gawa ng lahat ng Pilipino, hindi lang matatagpuan sa Pilipinas, pero pati na rin ang mga Pilipino na matatagpuan sa ibang bansa. Ang tawag dyan, Gross National Product or GNP. So, total income ng mga Pilipino sa loob ng Pilipinas, GDP. Total income ng mga Pilipino sa loob or labas man yan ng Pilipinas, ayan, GNP. Ayan, very good, Ma'am Ivy Grace. Langakit, ayan, GDP, gawas dito sa Pinas, gawa dito sa Pinas, GNP, gawa ng Pilipino, saan mang sulok ng mundo. Ayan, number 14 po. What term refers to a tax imposed on imported goods typically to protect domestic industries? Is it quota? Is it subsidy? Is it tariff or sanction? Ayan, sige. Sige. Explain natin what term refers to a tax imposed on imported goods typically to protect domestic industry. Is it quota, subsidy, tariff, or sanction? Ano ang una nating aalisin? Kaya ang una nating alisin, syempre, sanction po. Kasi, kapag sinabi nating sanction, restriction kasi siya. Restriction. It means, hindi po siya, okay, pasok po. Okay, hindi siya pasok kasi ang tinatanong po, tax. Hindi naman po tax ang sanction Parang trade ban, trade restriction po yan. Next po, ang next nating aalisin, quota. Kasi kapag sinabi natin quota, iba naman yan quantity limit po. Okay, hindi yan tax. Limitation po. So, meron na lang tayong subsidy, meron tayong tariff. Okay, sumagot ng subsidy, hindi po yan magiging sagot. Kasi ang subsidy kasi, financial support to producers. Ulitin ko, subsidy, financial support to producers. Kaya ang sagot natin ay ang tariff. Sa madaling sabi kasi, sa madaling keyword, tax on imports, tariff. Ulitin ko, tax on imports, tariff po. Or import tax. Very good po, Sir Lawrence. So, more likely, nagkanda issue tayo ngayon kasi itong si Amerika, tataasan daw po ang tariff. Okay? Natin. Okay, doon. Okay, number 15 po. When a country buys goods from another country and brings them in, this transaction is called an or a export, B, trade deficit, C, import, or letter D, foreign direct investment. Okay, sige, sagot-sagot po. Actually, na-explain ko na yan kanina. Di ba kapag sinabi nating export, letter E, exit. It means aalis sa sariling bansa ang mga produkto. It means produkto ng sarili mong bansa mapupunta sa iba, export. Okay? Pinapalabas mo. Pero kapag import, produkto mula sa ibang bansa, papasok sa loob, inside, import. Ayan. Trade deficit. Okay, ibang concept naman po ang trade deficit kasi mas marami ang import kaysa sa export. Trade deficit po yan.
Kapag foreign direct investment naman po, ayan, ito yung pag-i-invest sa mga foreign enterprises po. Okay, I hope na gets nyo. Masyadong easy ang question number 15. Next tayo, number 16. Which economic theory advocate accumulating wealth through a favorable balance of trade and colonial expression? Is it Keynesianism? Is it capitalism? Is it mercantilism? Or is it monetarialism? Magbibigay ako ng 15 seconds to answer this one. Ayan. Which economic theory advocates accumulating wealth through a favorable balance of trade and colonial expansion? Is it Keynesianism? Is it capitalism? Is it mercantilism? Or is it, okay, monetarism? Ayan. Na-explain na natin to kanina. Na-explain na natin to kanina. Okay, kapag sinabi natin monetarism po, malayong malayo yan. Kasi kapag monetarism, it is, okay, the concept in which the money supply, okay, or money supply, control to manage economy, monetarism. Tapos, kapag Keynesianism po, focus po yan sa demand side policies. Demand side policies. So, meron tayong capitalism at mercantilism. Anong sagot? Letter B ba or letter C? Capitalism kasi market-based enterprise yan eh. Market-based, market-based type, okay, of government na kung saan ang lahat ng pera, ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng resources ay nasa taong bayan. Konti lang po ang pagmamay-ari ng pamahalaan. Next po, meron tayong mercantilism. Kapag sinabi nating mercantilism po, ayan, ang pera po, ayan, ulitin ko, kapag mercantilism, ito yung sagot. Kasi nga, ang pera, ang kayamanan, ay nakukuha po sa pamamagitan ng trading. Ulitin ko, ang example natin dyan ay during, okay, the 16th century na kung saan sa Europa, naging sikat po ang kalakalang galyon. So, another example po yan ng trading from Acapulco, Mexico to Manila. So, may trading na nangyayari, ginagamit ang galyon. Ayan, kasi nga ira yan ng pagpapalawak ng kayamanan para masabing makapangyarihan ng isang bansa. Ang tawag dyan, mercantilism. Number 17. What tax is imposed as a percentage of the value of a good rather than a fixed amount? Is it a specific tax? Is it excise tax? Is it ad valorem tax? Or is it flat tax? Okay, what tax is imposed as a percentage of the value of a good rather than a fixed amount? Specific, excise, ad valorem, or is it flat tax? Magbibigay ako 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Basahin natin. What tax is imposed as a percentage of the value of a good rather than the fixed amount? Okay, sige. Ang una nating alisin dyan, syempre, is yung flat tax.
Okay, kasi kapag flat tax kasi, same rate yan siya for all income. Kahit na magkano yung income mo, kahit na mataas or mababa yan, ang flat tax, pare-pareho ang tax ninyong lahat. Next po, specific tax. Okay? Ito yung fixed tax per unit. Example, ang batas na magkakaroon ng tax na 1 peso per liter ng mga gasolina. Oh, 'di ba masyadong mura. Okay, 1 peso per per liter ng gasolina, specific tax kasi nga may specific. Okay, nag-specify ka talaga ng tax. So meron tayong excise at ad valorem tax. Okay, excise tax, ad valorem tax. Excise tax para siyang specific tax lang. Okay, pero nag-apply siya sa mga certain products lang. Ang sagot natin dito, ad valorem tax po. Kasi yung ad valorem tax po, kinakalculate siya, okay, paano? Based po sa value talaga ng item or property. So, it means, ang ad valorem, mataas ang presyo niya, depende sa kung gaano kataas din po yung property na yan. Kasi ang ibig sabihin kasi ng ad valorem, Latin kasi yan siya. From a Latin phrase, okay, na according to value. Ulitin ko, anong ibig sabihin ng ad valorem? According to value. Wait lang, sinusulat ko. Yan po ang meaning ng ad valorem tax. Kaya, ad valorem po ang sagot natin. Kapag mataas ang presyo niya, mataas din ang kanyang tax. Ayan, number 18 po. What economic condition involves stagnant growth, high employment, and high inflation occurring simultaneously? Is it deflation, recession, stagflation, or hyperinflation? I I assume masasagot ito ng tama kasi inexplain ko na to. Okay, kanina. Okay. Ano bang inaas dyan? Tumaas daw po. Okay, ang unemployment rate. Tumaas din po yung inflation. At lahat ng ito sabay-sabay, stagnant growth, hindi tumataas ang ekonomiya. Siyempre, hindi natin isasagot si deflation kasi isa lang siya sa isa lang siya sa mga concept. At ang deflation, kabaliktaran pa talaga ng given. Kasi ang high inflation, kabaliktaran niya, deflation. Kaya hindi natin magiging sagot si letter A. Recession, masyadong simple siya. Okay, kumpara sa given na question. Kasi nga madaming problema ang question, stagnant ang growth, mababa ang employment rate, tapos mataas pa ang bilihin. Recession, pagbaba lang ng ekonomiya. Hyperinflation, it means naka-focus ka lang sa mataas na pagtaas ng mga bilihin. So, how about the unemployment? 'Di ba? Kaya ang sagot natin is letter C po, stagflation. Ulitin ko, ang sagot natin letter C po, stagflation. Kasi kapag sinabi nating stagflation, combination po 'yan ng mga ng mga nangyayari katulad ng pagtaas ng mga bilihin, pagbaba ng ekonomiya, okay, at pagkawalan ng mga trabaho, pangmalawakan po siya. For short, economic combo. Ayan, kasi nga, diretso-diretso, akala nyo combo meal lang ang meron, pati sa ekonomiya po meron. At yan po, yung economic combo na meron tayo, stagflation. Ulitin ko, kapag stagflation, tumataas ang bilihin, bumababa ang ekonomiya, at marami ang walang trabaho. Stagflation yan. Question number 19. Keyword, stagnant. Very good. Number 19. The Philippines Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN law is officially designated as what? Republic Act. Is it Republic Act 10918, 10927, 10963, or 113?
Magbibigay ako ng 10 seconds para sagutan ito. Okay, easy lang yan. Easy lang yan. Okay, ano ba yung train law? Basic po yan dapat na alam ninyo as social studies major kasi nga lumalabas yan sa board exam dahil pasok yan sa trends and issues in social studies. Yung letter D kasi na Republic Act 11,000, letter D, franchise po yan ng ABS-CBN. Ulitin ko, letter D po, prangkisa po yan ng ABS-CBN. Yung Republic Act 10918, yung letter A, Republic Act 10918, pharmacy law po yan. Pharmacy law. Kaya between letter B at letter C po ang sagot. Okay? Ang letter B, Republic Act 10927, pakisulat po, 10927, anti-money laundering po yan. Ulitin ko, money laundering, 10927. Ang sagot natin dyan, letter C po, Republic Act 10963. Ulitin ko, Republic Act 10963, yan po yung train law. Okay, next tayo. 20. Which of the following is most associated with government's effort to reduce budget deficit through spending cuts and tax increase? Is it monetary stimulus? Is it expansionary policy? Is it austerity program? Is it protectionism? Okay, magbibigay ako ng 10 seconds para sagutan ito. Ayan, sige, sagutan na natin. Mukhang nawawala sila dito. Walang naga-comment sa comment section. Which of the following is not most associated with government's effort to reduce budget through spending cuts and tax increases? Is it monetary stimulus? Is it expansionary policy? Is it austerity program? Or protectionist? Ayan, maraming sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may letter C, may walang letter C, walang letter D. Letter A at letter B po. Okay, ang sagot ng taong bayan. Letter A at letter B. Okay, ang una nating alisin syempre, ayan, is yung letter D, protectionism. Protectionism. Kasi kapag sinabi natin protectionism, masyadong malayo yan. Kasi ang protectionism, trade restriction po yan. So, tradings. Pero ano bang inaas dyan? Ito yung effort daw po ng gobyerno, okay, para, okay, masagutan ang kakulangan sa budget through, okay, pag-minus ng mga spendings at pagtaas ng mga tax. Okay, is it letter A, letter B, or letter C? Monetary stimulus ba yan? Expansionary policy ba yan? Or austerity program? Hindi natin gagawing sagot si letter D. Next po, hindi natin gagawing sagot si letter
Letter A, monetary stimulus. Diyos ko po, maraming sumagot ng letter A. Hindi po magiging sagot si letter A, monetary stimulus. Kasi kapag sinabi nating monetary stimulus kasi, policy yan ng mga bangko. Okay, hindi po yan government spending. Ulitin ko, monetary stimulus, policy po yan ng mga bangko, ng central bank. Okay? Hindi po yan policy ng gobyerno. Okay, kaya letter A at letter D, ligwak ganun. Kaya meron tayong letter B at letter C. Siyempre, ayan, hindi rin natin gagawing sagot si expansionary policy. Ang sagot natin dito, austerity program. Okay, explain ko muna kung bakit hindi expansionary policy. Ano bang keyword natin? Reduce budget deficit. Bakit mag-expand kapag kinat nga ang budget? Diba? Ano ba yung expansionary policy? Okay? Nagpapadami po. Okay? Nagpapataas po ng spending. Nagpaparami po ng spending. Kaya ang sagot po, letter C. Letter C po ang sagot, austerity program. Diba? Natatandaan ninyo ni si Carlos Garcia, ang president natin na si Carlos P. Garcia, President of the Philippines. Ayan, siya po yung kilado sa paggamit ng austerity program na kung saan para daw ma-address ng Pilipinas ang kinakaharap nating economic challenges. Okay? Kailangan daw gamitin ang austerity na ito. Na kung saan ang gagawin po, ayan, papalakasin po ang food production sa loob ng bansa. Ang pag-import naman po ay ire-restrict. Siyempre, ang tax natin medyo tataas. At siyempre, ayan, gagamitin ito, ayan, para makabayad ng utang. Okay, austerity program po ito. Okay, austerity program. Sa Pilipinas po, sino ang gumamit? Carlos P. Garcia. Yes po, sa kanya rin po ang Filipino First Policy. Yes. Tandaan nyo na po yan mga sure. Ayan. Almost lahat naligwak. Almost lahat naligwak sa number 20. Pero at least, next time, alam nyo na po yan. Next tayo, number 21. Which socio-economic program under President Fidel V. Ramos aimed at preparing the Philippines for global competition in the 21st century? Okay, ayan. Bumabawi talaga sila kapag magkakamali ang lahat. The next item, bumabawi sila. Okay, very good po. Ambition natin 2040, long-term development plan po yan. Okay, pero more likely hindi siya napag-focusan. Ambition 19, kay Rodrigo Duterte po yan. Ambition natin 2040. Okay, Duterte era po yan. Next po, ayan, build. Kay Duterte pa rin po yan. Kay Duterte po yan. Pero, okay, focus naman yan sa infrastructure. Okay, bagong Pilipinas po or bagong lipunan. Okay, Marcos era po. Sa present president, bagong Pilipinas. Kaya yung sagot natin, Pilipinas 2000. Yes, alam ko po na si Fidel V. Ramos po ay 1990s po nung siya ay umupo as presidente. Pero bakit Pilipinas 2000? Kasi nga, ang gusto niya kahit na 1990s pa lang po, ayan, mafe-feel po ng bawat Pilipino na parang nasa 2000s na po ang kanilang way of living kasi nga advanced na daw po ang Pilipinas. Yan po ang point of view niya. Okay? Fidel V. Ramos. Question number 22. If the price of Coke increases and people buy more Pepsi instead, this reflects the concept of complementary good, substitute good, luxury goods, or normal goods. Ayan, pakishare po ng ating live, pa-share po ng ating live.
Kapag daw po ang presyo ng Coke tumataas and the people would buy more Pepsi instead. This reflect the concept of what? Complementary ba? Substitute ba? Luxury ba or normal? Okay, na-explain na natin to kanina. Ulitin ko, na-explain na natin to kanina. Ayan, very good po. Hindi magiging sagot si complementary kasi ang example ng complementary is yung margarine at butter. Hindi rin magiging sagot si normal good kasi nga na-explain na natin yan kanina. Kapag normal good, ito yung mga goods na bibilhin mo kapag ano. Very good po. Yan yung goods na bibilhin mo kapag nakakaangat-angat ka na. Luxury goods, masyadong malayo na po sa tinatanong. Ang sagot natin is substitute goods po. Letter B po ang sagot. Letter B po. Number 23. Who is the father of communism? Ayan, masyadong easy. Masyadong easy po ang ating kasagutan. Masyadong easy po ang katanungan rather. Yes, Adam Smith. Adam Smith, father of economics, microeconomics. Karl Marx, father of communism. Alfred Wegener, sa kanya naman po yung continental drift theory. Kaya meron tayong Pangea, meron tayong Pantalasa, meron tayong sa theory na ito makikita natin si ah Laurasia at Gondwanaland. Under po yan kay Alfred Wegener lahat. Charles Darwin naman po, sa kanya po yung natural selection theory or mas kilala po, ayan, kilala din po siya sa ginawa niyang evolution of mankind. Kay Charles Darwin po yan lahat. Ayan. So, ang sagot natin dito ay father of communism, Karl Marx. Number 24. Which institution is primarily responsible for maintaining price stability and managing monetary policy in the Philippines? Is it DBM? Is it NEDA? Is it BSP or DOF? Ayan, medyo na-stress sila kasi puro acronym. Anong sagot nyo? Okay, kapag sinabi nating DBM po, Department of Budget and Management. Ulitin ko, Department of Budget and Management. Hindi naman po sakop ng Department of Budget and Management ang pag-maintain ng presyo, okay, sa Pilipinas. Okay, budget lang. More likely, budget po yan sa ano, sa mga offices at marami pang iba. Next po, DOF. Ulitin ko, DOF po. Ano po ang DOF? Department of Finance. Ulitin ko, Department of Finance. So, malayo naman yan siya kasi nga, okay, ang hinahawakan po ng Department of Finance, government sa revenue generation po. It means, mga tax po ang kanilang hinahawakan. So, meron tayong NEDA, meron tayong BSP. Ano ba yung NEDA na yan? National Economic and Development Authority. Ulitin ko, National Economic and Development Authority. Hindi naman po yan siya nagakontrol ng money supply. Ulitin ko, hindi po yan nagakontrol ng monetary or nagamanage ng monetary policy kasi nga ang sa kanila, planning po yan. Office po yan siya. Department po yan siya. Focus sa government central planning. Kaya ang sagot natin is BSP kasi ang BSP po, anong meaning niyan?
Bangko Sentral ng Pilipinas. Ulitin ko ang ibig sabihin yan. Bangko Sentral ng Pilipinas. Number 25, a newly elected government facing a large budget deficit decides to cut social welfare program and increase value-added tax. Public protests erupt and unemployment worsens. Which of the following most accurate description of this government strategy? So ano daw po yung nangyari dyan? Okay, sa mga hindi pa po nakapag-register po sa ating private group po, just message me po para mapanood nyo po ang ating first 15 lectures. So more likely may 15 lectures na po kami. Almost lahat ng subject na daanan na. Kung gusto nyo pong mag-avail, mura lang po, 300 pesos. Just message the page. Ayan. Sige, I will give you 10 seconds to answer this one. Ayan, sige. Ayan. Okay. May sumagot ng letter A, may nag-letter C. Okay. Nasa letter A at letter C po, walang nag-quantitative easing, walang nag-quantitative easing po. Ayan. Galing, galing. Okay. Ang una nating alisin, syempre, okay, yung letter D. Kasi when we say quantitative easing po, ulitin ko, yung quantitative easing kasi, ito ay approach po. Ginagawa ito ng central bank na nag-inject sila ng money to increase liquidity. Okay? Next po, structural adjustment. Yung letter B, aalisin din natin yan. Kasi nga, ang structural adjustment po, yan po yung mga reforma. Okay? Ito yung mga policies na minamandate po, okay, ng mga nagpapahiram ng pera. Katulad po ng International Monetary Fund. Kaya, exit po yan siya sa tanong na yan. Kasi ano bang hinihingi? Ano ba yung keyword natin dito sa tanong? A newly elected government daw po is, okay, nag-face sa malaking deficit. Okay? So, ang ginawa niya, nag-minus siya ng mga produkto. Nag-minus siya ng mga budget mula sa mga program. Pinataas niya ang tax. Okay? So, anong nangyari dyan? Actually, in-explain ko na yan. Para makabayad ka ng utang mo, para maka-reduce ng budget, okay? Para baba ang budget deficit mo, ang gagawin mo, ayan, is i-cut ang mga pera, okay, mula sa different budgets, tapos papataasin mo yung tax, ayan, at ginawa yan ni Carlos Garcia. Ang sagot natin, austerity program po. Ulitin ko, austerity program po ay ano ba yan? In-explain ko na yan kanina. Austerity program po ang ating magiging sagot. Bakit hindi magiging sagot si expansionary fiscal policy? Kasi nga, kapag expansionary, from the word expand, explain ko kanina, mas lalong dumadami ang kanilang ini-spend. Okay? Kapag expansionary policy, mas marami ang ini-spend ng gobyerno. Okay? Kaya sa number 25, last number, first and last number, tumigwak kayong lahat. Ayan, first and last number, napukpok kayo ng pangmalakasan. Ayan, sige. Tandaan nyo na po, expansionary fiscal policy. Ano ito? Okay? Stimulate economy by spending more. Structural adjustment. Okay? Reforms mandated po yan.
by the lenders such as International Monetary Fund, austerity program, ginawa yan ni Carlos Garcia. Yan yung nasa question number 25 at quantitative easing masyadong malayo na po sa tinatanong po natin. I hope na gets nyo na po yung sa number 25. Ayan, and that's it. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Ayan, sa ating economics na part 2. Tapos na tayo sa part 1. Ayan, number 25, napukpok pa. Sayang talaga. Ayan, sige. Sa mga gustong humabol po sa aming mga coaching, sa aming private review, ayan, paki-message lang po. Ayan, ang page na ito. Ayan, huwag kayong mag-alala, magre-reply po ang page na ito. Ayan, sa lahat ng mga nagme-message. Okay? Para makahabol po, after po nito, more likely, weekends po, magkakaroon tayo ng 200 item examination po. Okay? Yung mga babies ko na in advance sa ating private group po, magkakaroon tayo ng 200 item exam. Kaya, okay, mag-review na po tayo lahat. Ayan, mai-rewatch na po ang lahat ng videos para maging handa po. Okay? Para maging handa po sa ating 200 item na exam. Isasend ko lang po yung link po ng examination ninyo. Ayan, maybe Saturday. Ayan, sige. Okay, see you po next time. Bye-bye!